الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ng kapayapaan at ang pagpapala kasama ng kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanilang lundas hanggat sa araw ng paghukom. Ngayon ay nasa ikatlong pagpapatuloy o bahagi na tayo ng ating pag-aaral at ngayon ay dadako na tayo sa mga haligi ng Islam. So ang Islam ay meron siyang 5 haligi at hindi pwedeng mabawasan dahil hindi makakatayo ang Islam maliban sa 5 haligi nito. Unang-una, ano bang kahulugan ng Islam? Ang kahulugan ng Islam, ito ay ang pagsuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tunay na Diyos, ang karapat-dapat sambahin lamang, at ang pagtalima sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-utos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Ibig sabihin ikaw ay susuko. Pag ikaw ay sumuko lahat ng kautusan, gagawin mo kasi sumuko ka eh. At kung ano man ang ipinag-utos sa'yo, gagawin mo lahat. Sasambahin mo lamang ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susundin mo lahat ng kanyang ipinag-utos. At siyempre, hindi makukumpleto ang pagsunod lamang sa ipinag-utos maliban isama mo ang pag-iwas sa lahat ng kanyang mga ipinagbawal. Yan ang kakumpletuhan ng Islam. So, ang Islam ay meron siyang 5 haligi. Unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahada. Itong una na ito na haligi ng Islam, ito ang susi sa mga taong gustong yumakap sa Islam. Ito ang pagsasaksi at pagpapatunay na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. So kung titingnan natin dalawang pagsaksi, yung tinatawag natin na shahadatain. Shahada o shahadatain. Sasaksihan mo, manunumpa ka kasi ang shahada means pagsaksi o panunumpa na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at sasaksihan mo rin, manunumpa ka ng taos-puso na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta na ipinadala sa mundo. So yan ang unang haligi ng Islam. At hindi ka matatawag na Muslim, halimbawa yung non-Muslim, magsasala siya agad, samantalang hindi pa sumaksi. Hindi po sapat yun. Kailangan niya munang sumaksi bago magsala. Then pagkatapos yung saksihan ng taos-puso, so alam natin na mamaya papaliwanag natin, may mga tao kasi na sumasaksi lamang pero hindi taos-puso. So ibang usapan yun. At mamaya papaliwanag natin ano ang tawag sa kanila, makakapasok ba sila sa paraiso sa pamagitan lamang ng pagsaksi na ginawa ng dila at hindi sumang-ayon ng puso. Dahil ang susi ng Islam ay saksihan mo ito ng taos-puso. Kasi kung sumaksi ka na hindi taos-puso, ay mapupunta pa rin sa impyerno yan. Pero sa mundo ay pakikitunguhan natin. Sa bilang isang Muslim din, dahil ang hahatulan natin ay ang ating nakikita at hindi natin hahatulan kung ano ang nasa kanyang puso. Pangalawang haligi, pag siya ay Muslim na, ay ang pagsasagawa ng sala. Hindi sapat na tawagin kang Muslim, hindi ka naman nagsasala ng 5 beses sa isang araw. Ang ibig sabihin ng sala ay ang pagsasagawa ng pagdarasal. 5 beses po tayo nagdarasal sa isang araw. At isa lang, mamaya darating tayo sa mga susunod na pagtalaki natin sa pintuan ng sala. And then, pangatlo ay ang pagbibigay ng zaka. Ang zaka ay ang obligadong kawanggawa. Ang zaka ay hindi po yung kawanggawa na voluntaryo, kundi inobligahan ka. Ito ay may natatalaki din natin, ito ay may particular na dami, particular na mga kayamanan, at particular na mga tao na doon lamang sa kanilang ibibigay ang kayamanan na yan. So, obligado yung zaka na ito. So, meron ito mga kondisyon bago maging obligado ito sa atin. Pang-apat, ang pag-aayuno, ang siyam sa Arabic. Ito ang pag-aayuno na ito ay isang buwan ito sa loob ng isang taon. At ito ay nangyayari ito sa buwan ng Ramadan
sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay ika-9 ng Hijri. So, mag-aayuno tayo ng isang buwan sa buwan ng Ramadan. At inshallah, tatalakayin din natin ito inshallah. At ang panghuling haligi ng Islam ay ang tinatawag na Hajj. Ito yung pagpunta mo sa Makkah, sa sagradong lugar na yun, na tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag natin na Kaaba. May mga particular na gawain dyan. At inshallah, mapapag-aralan nyo rin ito. Okay, so ngayon idadako tayo sa unang haligi ng Islam, ang tinatawag na Shahadatain o Shahada o ang pagsasaksi. So, unang-una, dapat nating malaman kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ito ang dahilan bakit ka nandito sa mundo. Ang dahilan kung bakit ka dito sa mundo, sabi ng Allah, at hindi ko nilikha ang mga jin o silang mga engkanto na hindi natin nakikita at ang mga tao, kundi upang ako'y kanilang sambahin. So, yan ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo, upang sambahin mo lamang ang Allah. At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, katotohanan, ang aking sala, pagdarasal, at ang aking paghahandog, yung pagkatay, pag-alay, at ang aking buhay, at ang aking kamatayan ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. So yan, ang dahilan kung bakit tayo dito sa mundo, lahat ng pagsamba natin ay iuukol lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na pagsaksi. So, pupunta tayo ngayon sa tinatawag na ibadah. Anong ibig sabihin ng ibadah? Ang ibadah, ito ay ang lahat ng naiibigan ng Allah at kinagigiliwan sa mga gawain at salita, maging lantad man o lingid. So, ang ibadah, ibig sabihin dito, yung pagsamba mo. Lahat ng ginagawa mo na nagugustuhan ng Allah. Maging ito man ay sa pamagitan ng gawa. Katulad ng ikaw ay tumulong. Katulad halimbawa, ikaw ay nagsalita. Katulad halimbawa, ikaw ay nagzikir na umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano, nakikita man ito o hindi, ay tinatawag itong ibadah. Meron kang gantimpala. Basta gagawin mo yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng bagay na yun ay nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawag doon ay ibadah. So hindi mo pwedeng gawin ang isang ibadah maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kapag ginawa mo ang isang ibadah maliban sa Allah, ay mapupunta kayo sa pagtatambal, mapapalabas po kayo sa Islam. Halimbawa, yung tinatawag na pag-alay. Yung pag-alay ay isa itong pagsamba. Okay? So, ang pag-alay ay isa itong pagsamba. So, ngayon, pagka ikaw ay nag-alay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapapalabas ka sa Islam. Pag ikaw ay nag-alay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinatay mo yung manok, kinatay mo yung tupa, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapapalabas po kayo sa Islam. Kaya dapat ang pagkatay ninyo, ang pag-alay ninyo ay gagawin nyo para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ngayon, dadako tayo ngayon sa tinatawag na pagsaksi. Pag mayroong gustong mag-Muslim, ito ipapabigkas nyo ito sa kanila. Ito, ipapabigkas nyo yan sa kanila. Sabihin nyo sa kanila, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kahit yan lang mabigkas niya, pwede na siya maging Muslim. Kahit sino pwedeng magpabigkas nito sa mga non-Muslim. Pag gusto mo silang pamuslimin, ipabigkas mo lang ito sa kanya. Tapos ang kahulugan, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. So yan. Muslim na siya pagka nabigkas niya yan. Yan ang ibig sabihin ng pagsaksi. Sasaksihan mo na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at sasaksihan mo na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta na ipinadala. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang katagang nagpapahayag sa kaisahan ng Diyos na ang shahada, ibig sabihin pagsaksi o panunumpa. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ito ang saligan ng pananampalataya sa Islam.
Ang la ilaha illallah ay may dakilang kalagayan sa Islam sapagkat ito ang una sa mga haligi ng Islam. Ito ang pagtanggap ng Allah sa mga gawa ng tao ay nakabatay sa katagang ito. Kahit ano pang gagawin mo, kung hindi mo ito na bigkas, itong ashhadu an la ilaha illallah ng taos puso, kahit anong kabutihan pang gagawin mo, hindi tatanggapin ng Allah. Kaya kung gusto mong tanggapin ng Allah lahat ng pagsamba mo, kailangan magawa mo muna ang unang haligi ng Islam. Aanhin mo mga kabutihan mo kung hindi mo naman sinaksihan. Okay, anong kahulugan nito? Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah lamang at ito ay binubuo ng dalawang saligan. Una, ang pagtakwil o pagkakaila sa pagka-Diyos ng iba maliban sa Allah. Tatanggihan mo lahat ng sinasamba maliban sa Allah. Lahat ng sinasamba, mga ribulto, iwasan mo na kasi Muslim ka na eh. Kahit anong uri ng pagsamba maliban sa Allah, wag mo nang tatanggapin yun kasi mapapalabas ka sa Islam. Pangalawa, yung tinatawag natin na alifba, pagpapatotoo sa tunay na pagka-Diyos ng Allah. Tanggapin mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi sapat na tanggapin mo ang Allah na siyang tunay na Diyos pero hindi mo pa rin iniiwasan yung mga Diyos-Diyusan. Okay? So, dhalika bi anna Allahu al-haq. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay na dapat nasambahin wa anna ma yad'u na min dunihi huwal batil. At katotohanan ng sinasamba nila maliban sa Allah ay walang katotohanan. Okay? So, lahat ng sinasamba maliban sa Allah ay huwad. So, ang ibig sabihin nito, hindi pinahintulot na ibaling ang anumang uri ng pagsamba ibabukod sa Allah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ang sino man ang tumawag sa ibang Diyos bilang katambal ng Allah nang wala siyang anumang katibayan hinggil dito, magkagayon ang kanyang pagkikipagtuos ay nasa kanyang Panginoon. Katotohanan hindi magtatagumpay ang mga di sumasampalataya. So, wag kang sasamba maliban sa Allah. Dahil kahit nasambahin mo pang Allah, kung sumasamba ka rin maliban sa Allah, kailanman hindi ka magtatagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, impyerno po ang mapupuntahan nun. Okay, so ngayon mga kapatid, mayroong mga tao na ang kilos, binibigkas nila yung la ilaha illallah. Okay? Binibigkas nila yung la ilaha illallah. Ngayon, yung mga binibigkas nila yung la ilaha illallah at sila ay nagtatambal din, ang tawag sa kanila ay musyrik. Ang tawag sa kanila ay musyrik. Okay? So, tingnan natin. Sa makatuwid, ang sino mang magsabi ng la ilaha illallah at nalalaman niya ang kahulugan nito, ibig sabihin, alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah at kumikilos ay tinadhana nito gaya ng pagtanggi sa shirk, pagtatambal sa kaisahan ng Allah at pagkilala sa kaisahan ng Allah, na may kasamang matatag na pananalig sa isinasaad dito ay may kasamang pagkilos ayon dito, siya ay tunay na Muslim. Yun ang tunay na Muslim. Alam niya kahulugan, tapos isinasabuhay niya yun. Ngunit meron namang kumikilos naman ayon sa itinadhana nito. Ngunit hindi na iniwala rito. Ito ang tinatawag dito ay munafiq o hipokrito o nagkukunwaring Muslim. Alam niya yung kahulugan pero yung puso niya hindi tumatanggap. Ang tawag doon ay munafiq. So may mga tatanggapin niya yung la ilaha illallah, magbu-Muslim pero nagkukunwari lang. Kaya ang tawag sa kanila ay munafiq. Muslim siya kasama mo pero ang puso niya hindi mo kakampi. So wala billah. Yan ay hindi rin Muslim. Munafiq mapupunta sa pinakailalim ng impyerno. Ang sino mang kumikilos ng salungat sa itinatadhana nito gaya ng paggawa ng shirk, siya ay musyrik. So, ibig sabihin ng sino naman na tumanggap ng la ilaha illallah pero nagtatambal pa rin, siya musyrik, labas pa rin siya sa Islam. O kaya ay kafir, yung taong hindi naman sumasampalatay kahit bigkasin pa niya ang shahada. Okay? Kahit bigkasin pa niya ang shahada, ay wala itong magandang may dudulot sa kanya. Bakit? Kasi hindi naman tumatanggap ang kanyang puso o salungat ang kanyang gawain, nagtatambal pa rin siya sa Allah. Ang dakilang salita na ito ay hindi magdudulot ng kabutihan sa nagwika nito, ni hindi ito makapagpalabas sa kanya mula sa kuwelo ng shirk maliban kung kanyang alam ang kahulugan nito.
isinagawa at paniwalaan. Kaya kinakailangan sa taong yayakap sa Islam ay kinakailangan o yayakap sa Islam ay kinakailangan maunawaan mo yung tinatawag na shahada. Kasi pag niyakap mo yung shahada, tapos hindi mo naman pala naunawaan, ay napakadelikado. Kasi dapat sa salita at gawa dapat yung Islam. So, panghuli, ang pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Anong ibig sabihin dito? Tayo ay sumasaksi at maniwala na si Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan at ang pagpapala. Isang alipin ng Allah, kailanman hindi siya humigit sa pagiging alipin. Hindi siya pwedeng sambahin sa Islam. Mahalin natin siya bilang sugat propeta at hindi kagaya na ginawa ng mga Kristiyano na sinamba nila si Jesus. Sa Islam, kailanman hindi natin pwedeng sambahin si Muhammad kahit na siya ang pinakahuling sugat, pinakamahal ng Allah sa lahat ng kanyang nilalang. So, kilalanin lang natin siya bilang sugat propeta at huwag na tayong humigit pa doon. At siya ang pinakahuling sugat propeta ng Allah. Kaya dapat tayong manatili na sa pagsunod sa kanya, sa anumang ipinagutos niya at paniwalaan natin siya, sa anumang kanyang pinahayag at iwaksi natin ang anumang ipinagbawal niya at ikinagagalit. At huwag tayo sumamba sa Allah maliban ayon sa anumang itinakda niya. Okay, so ibig sabihin dito mga kapatid, kabuuan dito, ang pagsaksi natin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, kinakailangan ay paniwalaan natin lahat ng kanyang sinabi, paniwalaan natin lahat ng kanyang ipinarating sa atin, huwag natin siyang pasinungalingan, sundin natin lahat ng kanyang ipinagutos, at iwasan natin lahat ng kanyang ipinagbawal, at huwag kang sasamba maliban sa kanyang itinuro. Kasi pag hindi ka naman sumasamba sa pamagitan ng kanyang itinuro, ang tawag doon ay bid'ah. Kasi hindi ka sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat ang pamamaraan ng pagsala mo, pag-hajj mo, lahat ng mga gawain mo, ng pagsamba sa Allah, naayon dapat sa itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ayaw natin na mapunta sa bid'ah. So yan po mga kapatid, ang kabuuan ng unang bahagi o haligi ng Islam, at ito ang tinatawag na shahada o shahadatain. Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.